Welcome sa Movie Kwento PH. Ngayon ipapakita ko sa inyo ang isang exciting adventure, sci-fi, at thriller movie mula 2020 na pinamagatang Voyagers. Ang mundo ay unti-unti nang namamatay, dahil dito, nagsimulang maghanap ang mga siyentipiko ng bagong planeta na maaaring tirhan ng mga tao, at natagpuan nila ito noong taong 2063. Habang ipinapakita sa screen ang bagong planeta, isang babae ang nagpapaliwanag na ito ay isang lugar na maaaring sakupin ng mga tao. Ipinagpatuloy niya ang paliwanag, sinasabing kailangan munang magpadala ng scouting mission papunta roon. Dahil aabutin ng 86 na taon ang biyahe, kailangang magparami ang mga sakay ng barko upang ang ikatlong henerasyon na isisilang sa loob nito ang siyang makarating sa bagong planeta. Sa Earth pa lang, ang mga miyembro ng crew ay nilikha sa pamamagitan ng genetic engineering, gamit ang pinaghalong genes ng mga pinakamahusay na siyentipiko. Isang lalaking nagngangalang Richard ang nakikitang nagpapaliwanag ng dahilan sa likod ng planong ito, na ang mga batang ito ay sadyang gagawin at palalakihin para sa tanging layunin ng misyon. Ang susunod na hakbang ay tukuyin kung kailan sila magiging handa. Mas bata ang crew, mas matagal nilang mapapanatili ang mga rekurso. Gayunpaman, nag-aalala si Richard na baka hindi sapat ang kanilang kakayahan upang harapin ang komplikadong buhay sa kalawakan ng mag-isa. Makalipas ang ilang sandali, makikita si Richard na pumapasok sa pasilidad kung saan pinalalaki ang mga batang crew at nagsusuot siya ng protective suit bago pumasok sa kanilang silid. Nang makita siya ng mga bata, masaya silang sumalubong. Sinusuri ni Richard ang antas ng kanilang pag-aaral, at bago sila matulog, tinakpan niya ng kumot sina Christopher, Sela, at Zack. Ibinulong ni Zack na natatakot siya, ngunit pinakalma siya ni Richard sa pagsasabing ligtas siya. Kinabukasan, kinausap ni Richard ang isang babaeng nangangasiwa sa misyon at sinabi niyang dapat siyang sumama sa mga bata upang alagaan at protektahan sila. Kung isasama siya sa misyon, maaaring mailunsad ito sa loob ng 4 na taon sa halip na 7. Sa susunod na tagpo, inilulunsad ang misyon kasama si Richard bilang pinuno. Kumabit ang shuttle sa barkong Humanitas na gagamitin sa paglalakbay. Pumasok silang lahat at hinanap ang kanilang kwarto. Minsang lumingon si Richard sa Earth bago tuluyang umalis. Pagkalipas ng 10 taon, malalaki na ang mga dating bata at makikitang nagigising sila upang simulan ang kanilang araw sa barko. Ang unang aralin nila ay tungkol sa fertilization o pagpaparami para sa ikalawang henerasyon, na magsisimula sa ika-24 na taon ng kanilang buhay. Gaya ng mga robot, maayos nilang ginagampanan ang kanilang mga gawain. Nakikita silang umiinom ng asul na likido, sina Christopher at Zack ay nakikinig ng classical music habang si Sela naman ay naglalakad sa loob ng barko at tumitingin sa malawak na kalawakan sa paligid nila. Makalipas ang ilang oras, kinausap niya si Richard at sinabi niyang walang halaga ang buhay ng mga crew. Upang aliwin siya, ipinakita ni Richard kay Sela ang mga larawan ng kanyang mga lolo't lola at sinabi rito na napakahalagang maglaan para sa kinabukasan. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Christopher at nakinig lamang siya sa mga tunog ng barko. Kinabukasan, magkasama sina Richard at Christopher sa hydroponics bay upang suriin ang kalagayan ng mga halaman nang biglang lumabas sa screen ni Christopher ang mensahe tungkol sa toxicity sa tubig. Tinanong niya si Richard tungkol dito, iniisip na baka may kemikal na hindi na-filter mula sa kanilang ihi, ngunit hindi pinansin ni Richard ang kanyang pag-aalala at sinabi lamang na wala iyon. Dahil nagdududa pa rin, kinausap ni Christopher si Zack kinagabihan tungkol sa sangkap na tinatawag na T-56J. Nagtaka silang pareho kung bakit walang impormasyon tungkol dito. Nang maglaon, bumalik sila sa gabi upang alamin ang totoo. Ginamit ni Christopher ang kanyang kakayahan upang lampasan ang firewall at matagumpay na nahanap ang impormasyon. Ang sangkap na iyon ay matatagpuan sa asul na likidong iniinom nila araw-araw. Akala ni Zack ay pantulong lamang ito sa pagtunaw ng pagkain, ngunit natuklasan nilang may iba pa itong epekto, pinapahina nito ang emosyon at pagnanasa ng tao, ginagawang sunod sa urine at walang gana ang mga umiinom. Sa madaling sabi, dinodroga sila upang mapigilan silang magparami at hindi ma-overpopulate ang barko. Dahil dito, tumigil sina Christopher at Zack sa pag-inom ng asul na likido. Kalaunan, ibinahagi nila ang impormasyong ito kina Kai at Julie, pati na rin ang tungkol sa nakatagong kompartamento sa barko. Pagkaraan, habang nasa counseling session si Christopher kay Richard, sinabi niyang alam niyang nagsisinungaling ito sa kanila, ngunit binanggit lamang niya ang tungkol sa hindi markadong Pod 23.
Ipinaliwanag ni Richard na maaaring sinadyang itago ng misyon ng impormasyon at posibleng nakalaan iyon para sa ikatlong henerasyon. Pagkatapos ng sesyon, nagpadala si Richard ng mensahe pabalik sa Earth, nagtatanong kung maaari na ba niyang sabihin ang buong katotohanan sa mga crew upang hindi mawala ang kanilang tiwala sa kanya, ngunit aabutin ng ilang panahon bago makarating ang tugon. Kinabukasan, habang nakapila si Christopher katabi ni Sela, bigla siyang nagkaroon ng malikot na pantasya tungkol sa kanya. Habang kumakain sila ng tanghalian, hindi niya maiwasang titigan si Sela, ngunit nilapitan ito ni Zack at sinabing nagbago siya. Pumasok si Richard at pinagsabihan si Zack na huwag hawakan si Sela, ayon sa patakaran. Sa gym, nagkaroon ng pisikal na alitan sina Christopher at Zack na nauwi sa labis na pagtatalo habang naguguluhan ang iba sa nangyayari. Ante-unti nilang naramdaman ang epekto ng pagtigil sa gamot, mas malinaw nilang naririnig ang mga tunog ng barko at mas matindi ang kanilang damdamin. Pumunta sila sa observation room at doon nakita ang isa sa kanilang kasamahan. Nag-usap silang tatlo at sinabi ng kasamahan nilang baka may uri ng nilalang na banyaga sa barko. Samantala, nasa opisina naman ni Richard si Sela at ipinapakita nito sa kanya ang mga tuyong halaman mula sa Earth. Habang nag-uusap ang dalawa, dumating sina Zack at Christopher at sinilip sila. Nang makita ni Zack na hinahawakan ni Richard ang balikat ni Sela, agad siyang nakaramdam ng matinding selos. Nawala ang koneksyon nila sa Earth at ipinaalam ni Richard sa lahat na kailangang ayusin ang kanilang transmitter. Isasama niya si Zack habang ang iba naman ay magpapatuloy sa kanilang tungkulin. Habang nagaganap ang paghahanda para sa pag-ayos, nakita ni Zack si Sela at muli niya itong nilapitan. Sinabi ni Sela sa kanya ang tungkol sa suot na isusuot niya, ngunit bigla siyang nagsimulang humawak kay Sela nang hindi tama. Agad na dumating si Richard at inilayo si Zack mula sa kanya. Tinanong ni Richard kung ano ang nangyayari ngunit tumakbo palayo si Zack. Habang hinahanap niya ito, nasalubong niya si Phoebe na nagsabi sa kanya na tumigil na si Zack sa pag-inom ng asul na likido. Pagkatapos, nakasalubong niya si Christopher at nalaman niyang tumigil na rin ito sa pag-inom ng gamot. Nagkaroon sila ng pagtatalo ngunit ipinaliwanag ni Richard na ang gamot ay nilikha upang pigilan ang ganitong uri ng asal na ipinakita ni Zack. Hiniling niya kay Christopher na tulungan siyang ayusin ang transmitter upang kapag naibalik na nila ito online, susuportahan siya ni Christopher kapag kinausap niya ang mission control tungkol sa kanilang mga obserbasyon. Samantala, ang iba pang miyembro ng crew ay nasa kanilang pwesto habang inihahanda ang spacewalk. Pumasok si Zack sa systems room habang sina Richard at Christopher ay lumabas ng barko upang kumpunihin ang transmitter. Nakararamdam si Christopher ng mga sensasyong hindi pa niya naranasan noon kaya patuloy siyang binabantayan ni Richard. Naayos ni Richard ang unang bahagi ng transmitter at lumipat sa pangalawa. Sa loob ng barko, muling narinig ang kakaibang mga tunog mula sa sistema at nagsimulang kabahan ang mga crew. Sinubukan nilang tingnan kung may kakaiba sa labas at biglang may lumitaw sa screen malapit kina Richard at Christopher. Biglang tinamaan si Richard at tumilapon palayo sa barko. Nagkaroon ng aberya ang mga sistema ng barko at walang nakakaalam kung ano ang nangyari. Nagkaroon ng sunog sa systems room, dinala ni Christopher si Richard pabalik sa loob at itinakbo siya sa medical bay. Lumitaw ang iba't ibang error sa barko, mula sa navigation hanggang sa communication. Sinubukan ng medical team at ni Sela na i-revive si Richard ngunit nabigo sila. Bilang Chief Medical Officer, si Sela mismo ang nagdeklara na patay na si Richard. Paglaon, nagkaroon ng pagpupulong ang buong crew upang pag-usapan ang nangyari. Binanggit nila ang narinig na kalansing na tunog at isa sa mga crew ang nagsabing may nakita siyang imahe sa monitor na parang isang puwersang tumalon papunta kay Richard, tila isang nilalang na hindi galing sa tao. Nagsimulang umiyak si Phoebe at pinakalma sila ni Christopher, sinasabing basta magkaisa sila ay malalampasan nila ito. Nag-reboot ang mga sistema at sinuri ng crew ang surveillance archive, ngunit lahat ng mga footage ay nabura dahil sa sunog sa systems room. Kailangan nilang pumili ng bagong chief officer, iminungkahi ni Zack na siya ang maging pinuno, ngunit sinabi ng iba na dapat magkaroon ng halalan. Lahat sila ay bumoto at si Christopher ang nahirang bilang bagong chief officer. Selos na selos si Zack ngunit binati pa rin niya si Christopher. Ang unang utos ni Christopher bilang bagong pinuno ay ayusin ang mga sira sa transmitter. Inutusan niya ang buong crew na asikasuhin ang iba pang pinsalang dulot ng sunog sa barko. Ang surveillance system ang huling dapat ayusin upang malaman nila kung ano talaga ang nangyari kay Richard,
umaasa silang buo pa ang mga data drive. Pumunta si Celia sa opisina ni Richard at sinimulang silipin ang mga larawan at video nito, nang biglang dumating si Christopher sa pintuan. Sinabi ni Celia na dapat niyang sirain ang personal na archive ni Richard kahit ayaw niyang gawin iyon. Ipinakita niya kay Christopher ang mga larawan ni Richard at nag-usap sila tungkol sa kahalagahan ng mga magulang. Tinanong ni Christopher kung bakit ibinahagi ni Richard ang kanyang buhay kay Celia, iniisip na baka may espesyal na relasyon sila, ngunit ipinaliwanag ni Celia na ginawa lang iyon ni Richard dahil nag-iisa siya. Pinanood nila ang video diary ni Richard kung saan ipinapahayag nito kung gaano kalaki ang tiwala niya sa misyon at kung gaano niya kamahal ang mga miyembro ng crew. Maya-maya, hinanap ni Christopher ang iba at nakita niya silang nagkakatuwaan sa kantina. Galit siya dahil wala sila sa kanilang mga pwesto. Ipinaliwanag ni Zack na nag-aayos sila ng mga refrigerator para hindi masira ang pagkain, ngunit dahil may ilan ng sisira, tinanong niya kung maaari silang magdaos ng salo-salo upang ipagdiwang ang pagkakahirang ng bagong chief officer. Pagkatapos nilang kumain, sinabihan ni Kai ang iba na huwag nang uminom ng asol na likido at sabay-sabay nilang itinapon ito. Samantala, sina Celia at Christopher ay patuloy na nanonood ng mga video ni Richard, nagtatawanan at tila nag-e-enjoy sa isa't isa. Lalong nahulog ang loob ni Christopher kay Celia, si Zack naman ay nagsimulang maakit kay Julie. Hinawakan niya ito at gumanti si Julie sa kanyang haplos habang pinapanood sila ng iba. Makalipas ang ilang sandali, makikita ang buong crew na naglalaro, nag-aasaran, at tumatakbo sa paligid ng barko, tila nakalimutan ang mga patakaran. Tiningnan nila ang personal archive ni Richard, ngunit nahuli sila ni Celia sa loob ng kanyang silid at pinaalis ang lahat. Ayaw nilang umalis ngunit nagmatigas si Celia kaya isa-isang lumabas ang mga ito, si Zack ang huling umalis at binigyan siya ng babala na wala na si Richard para protektahan siya. Pagkatapos nito, pumunta si Celia sa medbay at kinuha ang isang scalpel. Sinundan naman siya ni Christopher dahil nag-aalala siyang baka may gawin si Zack sa kanya. Nalaman niyang nasa medbay si Celia kaya nagmamadali siyang pumunta roon bago pa makarating si Zack. Pagdating ni Zack, kunwari nakikipagtalik si Christopher kay Celia upang mapaniwala itong wala siyang dapat ipag-alala kaya umalis si Zack. Nagulat si Celia at tinutukan siya ng scalpel dahil hindi niya alam ang tunay na pakay ni Christopher, ngunit ipinaliwanag nitong gusto lang niyang tulungan siya. Sinabi ni Celia na kung gusto niyang tumulong, tulungan na lang niya ang buong crew dahil unti-unti na silang nawawala sa kontrol. Umalis si Christopher at nasalubong si Zack, pinaalalahanan niya itong lumayo kay Celia. Ngunit bigla nilang narinig ang kakaibang kalansing na tunog na muli nilang sinundan sa loob ng barko habang naririnig din ito ng iba. Samantala, nakita ni Kai si Julie na lumalapit sa isa pang crew member kaya nagalit siya at sinuntok ang lalaki palayo sa kanya at nauwi ito sa matinding santukan. Pagkalipas ng ilang oras sa kantina, sinubukan ni Christopher na disiplinahin ang buong crew at paalalahanan silang ayusin ang kanilang pag-uugali, ngunit hindi ito nagustuhan ng karamihan. Biglang sinugod ng crew member na sinaktan ni Kai kanina si Kai gamit ang isang matigas na kasangkapan. Agad namang pinigilan ito ni Christopher sa pamamagitan ng pagpalo rin sa kanya. Inutusan niya ang lahat na dalhin sina Kai at ang isa pang nasugatan sa medbay upang gamutin, at pagkatapos ay magtipon sa common room. Sa pagpupulong, sinabi ni Christopher na kailangang itigil na ang mga away at ipagpatuloy ang pagkukumpuni ng mga sira. Ngunit tinutulan siya ni Zack at sinang-ayunan ito ng ilan, na nagsasabing wala nang saysay na magtrabaho dahil hindi naman sila ang makakarating sa dulo ng misyon. Ipinaliwanag ni Christopher na ang mga apo nila ang makikinabang at tungkulin nilang suportahan ang susunod na henerasyon. Biglang nagsalita ang isang miyembro ng crew at tumangging magtrabaho sa systems room dahil naniniwala siyang may alien na nakatira roon, at iniisip niyang si Christopher ang nagdala nito noong namatay si Richard. Iminungkahi ni Phoebe na ayusin nila ang surveillance system upang makita ang totoo, ngunit pinahiya siya ni Zack at pinatahimik din si Christopher. Wala na siyang pakialam sa mga patakaran at sinubukang akitin ng iba na lumipat sa kanyang panig, sinasabing hindi karapat-dapat si Christopher bilang pinuno. Inangkin ni Zack na siya ang nararapat mamuno at hinimok ang iba na sumama sa kanyang grupo na aniyay magiging sapat na malakas upang labanan ng alien kung sakaling totoo ito. Marami sa mga crew ang sumunod sa kanya, ngunit may ilan pa ring nanatiling tapat kay Christopher. Ang grupo ni Christopher ay nagtungo sa surveillance room upang ayusin ang sistema, bagaman natatakot silang baka naroon nga ang sinasabing alien. Nauna siyang pumasok upang tiyaking ligtas ang lugar. Samantala,
Gumagala naman sina Zack at Kai sa mga pasilyo at nakarating din sila sa systems room, hindi nila alam na naroon na rin si Christopher. Pumasok silang dalawa at mas lalo pang lumalim sa loob upang hanapin ang sinasabing nilalang. Mula sa labas, nakita ng iba na may kakaibang nangyayari sa loob, at ilang sandali pa'y tumakbong palabas sina Zack at Kai na takot, agad isinara ang silid habang sumisigaw na inatake raw sila ng alien. Paglaon, ikinwento nila sa iba na muntik na silang patayin ng nilalang. Samantala, dinala ni Christopher ang surveillance drive kay Cele sa medbay at magkasama nilang pinanood kasama ng ilang piling miyembro ng crew. Natuklasan nila sa footage na sina Zack at Kai mismo ang pumatay kay Richard sa pamamagitan ng kuryente, at nagsinungaling tungkol sa alien upang pagtakpan ang kanilang kasalanan. Nagpa siya ang grupo na manahimik muna habang iniisip kung ano ang dapat gawin. Itinago ni na Christopher at Cele ang drive sa silid ni Cele at nag-usap tungkol kay Zack. Sinabi ni Christopher na baka ganito talaga ang ugali ng mga tao kapag wala ang gamot, ngunit hindi siya sang-ayon si Cele at sinabing iba silang dalawa. Ipinahayag ni Christopher ang kanyang pangamba na baka wala nang pakialam ang iba sa katotohanan, at baka siya man din ay ganoon na rin. Sinabi ni Cele na manatili siya sa kanyang tabi, hinalikan niya ito at nauwi iyon sa pagtatalik. Kinaumagahan, may kumatok sa pinto ni Cele, si Zack iyon, malamig ang boses na nagsabing papasok siya, kahit anong mangyari. Pagbukas ni na Cele at Christopher ng pinto, nadatnan nila sina Zack at Kai na iniimbitahan silang muli sa isang selebrasyon sa kantina. Dumating ang grupo ni Christopher habang ang iba ay nagsisimula ng kumain. Inanyayahan sila ni Zack na kumuha ng pagkain, at nang makaupo na ang lahat, tumayo siya at idineklara ang sarili bilang bagong chief officer ng barko. Biglang tumayo si Christopher, lumapit sa isang monitor, at pinaandar ang video footage mula sa insidente. Ipinakita niya sa lahat na si Zack ang pumatay kay Richard at walang anumang alien sa barko, puro kasinungalingan lamang ang ikinakalat nito. Sinabi niyang dapat ikulong ni Zack ang sarili nito sa silid habang kinokonsulta nila ang programa upang makapagdesisyon kung ano ang dapat gawin. Nagkagulo ang lahat at doon umamin si Zack. Sinasabing ginawa niya iyon para protektahan ang lahat dahil aniya, nasa katawan ni Richard ang alien at si Christopher raw ang nagdala nito sa loob ng barko. Ginamit niya ang takot ng mga tao at pinaniwala silang may alien nga sa kanila, nagkukubli sa isa sa mga miyembro. Sinabi ni Zack na kailangan nilang hanapin at patayin ito, at pumayag ang karamihan. Nagtanim siya ng galit sa pagitan nila at nagsimula ang matinding kaguluhan. Pinaghinalaan ng ilan na ang crew member na nagtatrabaho sa medbay ang tinutukoy na alien kaya't hinabol nila ito. Sinundan ni Christopher ang mga ito at nakita niyang una nang sinuntok ni Kai ang lalaki, hanggang sa sama-sama nilang sinipa at bugbugin ito hanggang sa mamatay. Agad na dinala ni Christopher ang kanyang grupo sa isang ligtas na bahagi ng barko habang ang grupo naman ni Zack ay nagtungo sa medbay at kumuha ng mga sandata. Pinag-usapan ng grupo ni Christopher kung ano ang dapat gawin. Ang ilan ay gustong sumuko at sinabing mas mabuting sumama na muna sila kay Zack dahil may armas ang grupo nito at sila ay wala. Napagtanto ni Cele na alam ni Christopher ang tungkol sa mga nakatagong armas sa sikreto nilang kompartamento kaya nagpa siya itong hanapin iyon mag-isa. Binuksan niya ang isa sa mga kompartamento at gumapang sa loob upang hanapin ang mga armas. Nang sa wakas ay matagpuan niya ito, hindi niya ito mabuksan at biglang umalingaw-ngaw ang alarm na narinig ni na Julie at isa pang crew member. Narinig din nila ang ingay mula sa loob at agad nilang ipinaalam kay Zack. Lumabas si Christopher upang kumuha ng mga kasangkapan, ngunit pagbalik niya, binabaklas na ng kabilang grupo ang mga kompartamento. Binuksan nila ang lihim na silid at natagpuan nga ang mga armas. Sinabi ni Kai na para iyon sa ikatlong henerasyon, ngunit iginiit ni Zack na para sa kanila iyon. Dalawa sa mga kasamahan ni Christopher ang nagpasya ng sumanib sa grupo ni Zack. Tinanong ni Zack kung saan nagtatago ang natitirang miyembro ng kabilang panig. Samantala, sina Cele, Phoebe, at Christopher ay nagplano kung paano makakalapit kay Zack. Iminungkahi ni Christopher na siya na mismo ang pumatay kay Zack, ngunit hindi ito sinang-ayunan ni Phoebe. Habang pinapanood ni Cele sa monitor ang galaw ng kabilang grupo, napansin niyang papalapit na ang mga ito sa kanilang silid. Pinutol ng grupo ni Zack ang supply ng kuryente at sumugod sa silid. Sinabihan ni Cele ang kanyang grupo na huwag nang lumaban, at ilang sandali pa'y nasakop na sila ng mga armadong tauhan ni Zack. Habang kinakaladkad ng grupo ni Zack si Christopher palayo, pinigilan sila ni Cele at hiniling na makausap si Zack ng pribado.
Nilapitan niya ito at sinabing gusto niyang sumama sa kanya at maging bahagi ng kanyang grupo. Ngunit tinawanan lang siya ni Zack at mariing tinanggihan. Biglang dumating si Phoebe at sumigaw kung lahat ba sila ay nababaliw na, sinasabi niyang maaari pa naman nilang piliing hindi umasta sa ganitong paraan. Ngunit sinabihan siya ng grupo na tumahimik, sa isang iglap, bigla siyang pinatay ni Kai sa harap ng lahat, ikinagulat maging ni Zack. Gayunman, agad nitong ibinaling muli ang galit at tinugis si Christopher. Nakaligtas sina Christopher at Sela at nagsimulang magtago habang hinahabol sila ng iba sa loob ng barko. Pumasok sila sa isang vent ngunit mabilis na natukoy ng grupo ni Zack kung saan sila naroroon. Pinaputukan ni Zack ang vent habang pinapaalalahanan siya ni Julie na mag-ingat dahil sinisira na nito ang supply ng pagkain nila. Ipinadala niya ang isa sa kanyang mga tauhan upang tiyakin kung napatay na ang dalawa, ngunit muling nakatakas sina Christopher at Sela. Maya-maya, pinaputukan muli sila kaya nagsimula silang maghanap ng armas. Nakakita si Christopher ng fire extinguisher at nang pumasok si Kai sa medbay, sabay nilang pinabagsak ito at aksidenteng napatay. Dumating agad si Zack at pinaputukan sila habang tumatakas. Nakapasok sila sa airlock at sinabi ni Christopher kay Sela na isuot ang spacesuit. Tinakpan niya ang bintana ng airlock, ngunit pagdating ni Zack ay agad itong nagpaputok. Biglang sumabog ang hangin palabas dahil nabuksan ang hatch papunta sa kalawakan. Hinawakan ni Zack si Sela at sinubukang isara ang hatch habang nakikipagbuno sa kanya, at kalaunan ay nasaksak niya si Sela ng kutsilyo. Sa huli, naitulak ni Christopher si Zack palabas ng hatch ngunit dahil sa lakas ng pressure, siya man ay natangay at natapon sa kalawakan. Bago pa maisara ni Zack ang hatch, sinipa siya ni Sela palabas at tuluyang itinapon sa espasyo. Agad niyang hinanap si Christopher at sa wakas ay nakita itong nakakapit sa labas ng barko. Magkasama silang bumalik sa loob at sinabi sa iba na wala na si Zack. Ibinaba ng lahat ang kanilang mga armas, ilang panahon ang lumipas at makikitang kumakain ang buong crew sa kantina. Tinanong ni Sela si Christopher kung paano nila matitiyak na hindi na mauulit ang ganitong kaguluhan. Nakinig silang muli sa mga lumang recording ni Richard kung saan sinabi nito na kahit anong masamang mangyari sa misyon, ang mga taong nagtatagumpay sa dulo ay patunay na karapat-dapat pang iligtas ang sangkatauhan. Muling nagsagawa ng halalan ng crew para sa bagong pinuno at si Sela ang napili. Sa kanyang bagong video diary, sinabi niyang mula ngayon ay pagbobotohan nila ang lahat ng desisyon at hindi na sila muling babalik sa pag-inom ng asul na likido. Nagpatuloy ang crew sa pagkukumpuni ng barko at nagtulungan silang muling mamuhay ng mapayapa. Makalipas ang panahon, makikitang nagdadalang tao si Sela at ang ama ng bata ay si Christopher. Isinilang ang sanggol at ilang taon ang lumipas, makikita itong tumatakbo sa loob ng barko at nakikipaglaro sa iba pang mga bata. Habang tumatanda ang unang henerasyon, lumalaki naman ang mga bagong ipinanganak sa loob ng barko, pagkaraan ng 86 na taon mula nang magsimula ang misyon, makikita ang Humanitas na lumulutang sa kalawakan at inihahanda ang drive nito para lumapag sa bagong planeta. Ang matatanda at ang mga batang henerasyon ay sama-samang nakatingin sa kanilang magiging bagong tahanan sa dayuhang mundo.